Good morning po. Ngayong araw po tayo magluluto ng kilaying Kapampangan. Meron po tayo ditong baga ng baboy, kasim ng baboy na iniwan natin sa finger size, at chopped onion, chopped garlic, and atay ng baboy. Wala po tayong puso ng baboy, kaya atay lang at saka baga ang kailangan natin. Ngayon po ang kailangan natin gawin dito, etong baga ng baboy, gilingin natin o tadtarin natin pinong-pino. Kung wala tayong panggiling, pwede natin tadtarin lang ito. Sa pagtadtad natin o paggiling natin, pwede na natin lagyan ng bawang para maging mabango pagluto natin mamaya. Mamaya po kasi, kaya natin ito tatadtarin o gigilingin. Kailangan natin itong isisling. Ito, ganito po ang kailangan nating pagkatadtad o pagkagiling ng ating baga. Lagyan natin ng konting suka. Ang suka po ay pampatanggal din ng lansa ng baga ng baboy. Mga 1 kutsara lang na suka. Pagkatapos lagyan din natin ng dinurog na paminta. Kahit konti lang. Tapos, yung ating kasim o karne ng baboy o laman ng baboy na may konti-konting taba, lagyan din natin ito ng paminta. Tsaka yung ating atay, lagyan din natin ng konting paminta. Pagkatapos, ang laman ng baboy, lagyan natin ng suka. Mga half cup ito. 1 kilo itong laman ng baboy na to. And yung ating atay, lalagyan din natin ng suka. Mga 5 kutsarang suka ang ilalagay natin sa atay. Ang atay natin, mga 1/4 kilo ito. Pagkatapos, medyo lamasin natin ang ating karne ng baboy para ma-marinate siya sa suka. Pwede natin i-marinate itong ating karne kahit mga kalating oras o 1 oras. Pwede rin natin itong i-overnight. Pagkatapos yung ating atay, ganun din ang gagawin natin. Lalamasin din natin o haluin natin. Pagkatapos, i-set aside natin ito. Pagkatapos ng 30 minutes nating pagmamarinate ng ating baboy at atay, uumpisa na tayong mag-saute ng ating bawang at sibuyas. Painitin lang natin ang ating kawali. Nasa medium heat ang ating apoy dito. Maglalagay tayo ng mga 3 kutsarang oil. Coconut oil ang gamit natin dito. Tip po, ang coconut oil ay isang magandang mantika na ginagamit sa pagluluto dahil ito'y matagal masunog. High temperature ang kaya ng coconut oil. Maganda rin ito sa deep frying. Unahin po natin isisling ang ating baga. Maglalagay tayo dito ng bawang. Sunugin lang natin ito ng kaunti. Maglagay din tayo ng 1 kutsarang tinadtad na sibuyas. Dito po inuna natin yung bawang. Kailangan natin yung magandang amoy ng bawang. At ngayon nilagay natin yung ating tinadtad na baga. Halu-haluin lang natin hanggang ito ay magsisling. Nasa medium heat pa rin ang ating apoy. Kailangan nating i-dry ang ating baga. Kung hindi kasi mawawala ang liquid nito, hindi ito mag-uumpisang magsisling. Kailangan natin sa baga ay yung nagsisisling na siya. From time to time, kailangan natin itong haluin. Ayan po, napapansin natin na unti-unti nang nawawala ang kanyang liquid or tubig. At nag-uumpisa na siyang magsisling. Pumuputok-putok na ang ating baga. Pag ganito tumatalon-talon na po at pumuputok-putok na ang baga natin, lutuin lang natin ng hanggang mga 2 minutes. Medyo pahinahan po natin ang ating apoy sa low heat. At ituloy na lang natin ang paghalo. Kailangan pong lutong-luto ang ating baga para maiwasan natin na maging malansa ang ating kilay. Ayan, okay na yung ating baga.
pwede na natin ilagay yung ating karne ng baboy. At ngayon, i-drain natin yung ating atay ng baboy. Isama na natin yung ating pinang-marinate dito sa ating kasim. At ngayon, nilagay natin yung ating natitirang sibuyas. Pwede niyo itong isama sa pag-saute. Nasa sa inyo kung anong gusto nyo. Pero ako, mas gusto kong medyo sariwa yung aking sibuyas. Kasabay maluto ng ating baboy. Ganon din yung ating bawang. Maglalagay din tayo ng 1 kutsaritang bawang dito. Sariwa. Haluin lang natin ng konti. Maglalagay tayo ng 1 cup na tubig. At maglagay tayo ng crushed pepper. Pakuluin lang natin ito bago natin takpan. Optional po ang sugar dito. Maglalagay ako ng 1 kutsaritang asukal. Marami pong nagsasabi pag niluluto mo yung isang karne, isda, or chicken sa suka, masama daw pong haluin ito dahil hindi daw maluluto yung suka, magiging sariwa. Ako po hindi masyadong naniniwala sa ganon. Depende po sa pagluto. Pag ni-reduce po kasi yung suka, maluluto at maluluto yan. Based po sa experience natin, yung suka hindi totoong pag ginalo mo hindi maluluto. Maglalagay tayo ng 1 kutsarang patis dito. Optional din ang patis. Pwedeng asin lang ang gamitin. Ngayon pakuluan lang natin ng mga 3 to 5 minutes. Pwede natin takpan. Yung iba, hindi rin naniniwala na pag tinakpan mo, hindi daw maluluto yung suka. Para sa akin po, base sa experience ko, hindi yung totoo. Pagkatapos po ng 5 minutes, pwede na natin itong takpan para madaling lumambot ang ating karne. Hinaan natin ng konti yung ating apoy. Yan, pag medyo malambot na yung ating karne, pwede na natin tanggalin ang ating takip. Pag ganito po malambot na yung ating karne, ilagay na natin yung ating atay. Haluin natin para magpantay ang luto ng atay. Huwag nating i-overcook yung ating atay. Maglagay tayo ng kalahating tubig, kalahating tasa ng tubig. At ngayon magtitimpla na tayo ng asin. Lagay din tayo ng konting paminta para mas mabango. Medyo haluin natin. Pakuluan lang natin ng mga 3 to 5 minutes para maluto yung atay. Ayan po, luto ng ating kilaying Kapampangan. Tikman po natin. Sarap.